Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Hunyo, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, mga opisyal ng Pilipinas sa Israel, posibleng makauwi ng bansa sa mga susunod na araw. Ang Kamara, kinukumpirma rin kung may kongresistang naroon. Si Pangulong Bongbong Marcos naman wala pang nakikitang pangangailangan na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pinoy na nasa Iran at Israel. Sa ibang mga balita, abangan humamaya ang rape case ng isang Philippine Air Force General. Inumpisahan ng litisin ng General na tili pa rin pong naka-house arrest. Ang Court of Appeals naman ay pinagutos ang pagbabayad ng 28 billion pesos na compensation sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Abangan sa ating provincial report mamaya ilang mga kagamitang pandigma mula sa US at Philippine Army. Nakatakdang dumating sa Isabela kasabayan ng joint military drill na nagpapatuloy drone. Sa international news naman, Iranian Supreme Leader ay binabala ang pagsisimula ng digmaan sa pagitan nila ng Israel. At sa sports balita, status itong si Pacers star Tyrese Haliburton para yan sa Game 6, hindi pa rin malinaw. Live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Posibleng maiuwi na sa Pilipinas sa mga susunod na araw ang mga opisyal ng Pilipinas na kasalukuyang naiipit sa labanan sa pagitan ng Israel at ng Iran ayon sa Overseas Workers Welfare Administration. Nauna na ngang napaulat na may 17 opisyal kabilang ang 9 na alkalde at 4 na vice-alkalde, mga kinatawan ng 2 party list at 2 regional director ang nasa Israel para dumalo sa isang short course na nakatakdasan ng umuwi ng Pilipinas noong nakalipas na weekend. Subalit naabutan sila ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran matapos maglunsad ng sorpresang pag-atake ng Israel sa military at nuclear facilities sa Iran, dahilan kaya itong gumanti ng missile strike, mga missile strike barrage sa Israel. Ayon naman kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Conan, tinulungan na ng Department of Foreign Affairs at ng iba pang mga opisyal o mga ahensya ng gobyerno ang mga Pilipinong opisyal na na-stranded sa Israel. Samantala, pinaplansya naman ang repatriation ng nasa 150 na iba pang mga Pilipino sa Israel na nagpahayag ng pagnanais na umuwi sa bansa. Sa ngayon, inaayos na ang kanilang mga dokumento. Tiniyak naman ng opisyal na makakatanggap ang mga Pilipino ng tulong pinansyal at mga livelihood training mula sa gobyerno ng Pilipinas sa kanilang pagbabalik dito sa bansa. Kinumpirma naman ng Department of Agriculture sa pamamagitan ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na inasang makakabalik sa bansa yung delegasyon ng Pilipinas bandang alas 5 ng umaga sa araw huyan ng Sabado. Ayon sa kalihim, tinitignan na ng ahensya ang ilang mga opsyon para sa paglikas ng grupo ng ligtas, kabilang ang posibleng exit route sa may Egypt o pamagitan po ng Egypt. Ibinahagi rin ng Department of Agriculture Chief na nakarating na sa Jordan itong gabi ng Biyernes ang grupo ng mga Pilipinong opisyal na na-stranded dun sa may Israel. Umaasa rin ang kalihim para sa ligtas na biyahe ng grupo pabalik ng Pilipinas na naunang nagtungo sa Israel para sa official mission nang muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy sa may Tel Aviv na mayroong 21 Pilipino opisyal sa Israel at nasa 17 rito ay mga alkalde at local government representative at may 4 na dairy industry specialist ng Department of Agriculture. Mahigpit naman na nakikipag-ugnayan na rin ngayon ang Kamara de Representantes sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa ulat na may ilang kongresista na stranded o naipit umano sa Israel. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, batay sa kanilang record ay hindi natuloy ang biyahe ng 2 kongresista sa Israel. Ito ay sina Batangas Representative Lianda Bolilla at San Jose del Monte, Bulacan Representative Rida Robes. Si Bolilla ay nagkansela ng biyahe habang si Robes naman ay nagbago ng isip at hindi na nag-apply para sa kanyang travel clearance. Kaya ngayon ay sinabi ni Velasco na hindi pa makumpirma ng Kamara kung mayroon ngang House members na nasa Israel.
Maaari naman anya na may ilang kongresista na isinama ang Israel sa kanilang itinerary patungo po yan sa Europa o pabalik ng Pilipinas. Samantala, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sunod-sunod na nagpag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa pamalaan upang humingi ng tulong at tuluyang makauwi sa Pilipinas dahil sa takot sa giyera. Itong hanggang sa 150 na mga overseas Filipino workers. Hanggang sa 85 sa kanila ay naulahong humiling ng repatriation bago matumindi ang sagutan sa pagitan po ng dalawang bansa. Habang ang nalalabing bilang naman ay tuluyang nagpahayag ng kagustuhan na umuwi noong nagsimula ang airstrike sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang naturang bilang ay inasaang madadagdagan habang lalo pang tumitindi ang sitwasyon sa naturang rehiyon. Ayon sa kalihim, bagamat isinara na ng Israel ang airspace nito, may ilang mga option na tinitignan ng pamalaan ng Pilipinas upang ligtas na papauwi ang mga overseas Filipinos hanggang 150 sa kanila at tuluyang madamay o hindi na tuluyang madamay pa o maipit sa giyera. Kabilang rito ang pagdadala sa kanila sa Jordan at Egypt sa pamamagitan niya ng land travel. Mula sa mga naturang bansa ay maaari na silang ibiyahe pabalik dito sa Pilipinas gamit ang mga sasakyang panghimpapawid. Maliban sa repatriation, iniaalok rin ng Department of Migrant Workers sa mga naipit na Pinoy ang ilang temporary shelter at maging ang financial support. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos wala pang nakikitang pangangailangan na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pinoy na nasa Iran at Israel. Sinabing ang gobyerno ay pinaghahandaan na rin po yung posibleng pagtaas ng presyo ng langis kasunod nga po ng tensyon dyan po sa may Middle East. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Walang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos sa harap ng nagpapatuloy ngayong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, ipinauubayan na muna nila ngayon sa mga mismong individual o pamilyang Pilipino sa dalawang bansa ang pagdesisyon kung gusto nilang umuwi sa bansa o hindi at kung sa tingin nila ay ligtas naman sila doon. Gayunpaman, siniguro ng Presidente na nakabantay sila sa sitwasyon ngayon ng mga kababayan natin sa parehong bansa. Sabi pa ng Pangulo, nakontak na ang mga Pilipinong nasa Iran at Israel at kinuha na ang kanilang panig. At ang ilan ay nagpahayag na manatili muna roon habang ang iba ay nagpahayag na umuwi na ng Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo na ang hamon lamang sa ngayon ay maraming paliparan ang sarado. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iran, and because of the Israeli movement, we of course are watching our nationals both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan, wala silang, natatakot na sila, kaya nagpapatulong na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya tag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch, in fact, Secretary Kakdak is already on his way to Israel, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo na pinaghahandaan na ngayon ng gobyerno ang kanilang mga hakbang kasunod ng mga nagbabadyang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East, partikular ang itong girian sa pagitan ng Iran at Israel. Aminado ang Pangulo na isang seryosong sitwasyon ang gulo ngayon sa Middle East. Dahil dito, ayon sa Presidente, inaasahan nilang magkakaroon ng epekto sa presyo ng gasolina ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bilang tugon, sinabi ng Presidente, nakahandang ipatupad ng pamahalaan ang fuel subsidy program sa mga maapektuhang stakeholders.
Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Again, we're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies that we gave to, I remember, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, binigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. Yeah. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 11 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binisita ni Philippine Ambassador Eileen Mendiola ang 18 Pilipino na unang inilikas mula sa kanilang pinagtatrabahuhang hotel sa Israel na tinamaan ng missile na pinakawalan ng Iran. Ayon sa embahada, natiling maayos ang kalagayan ng mga ito dahil maagap ang kanilang pagtungo sa bomb shelter bago pa tumama ang missile. Ayon pa sa embahada, nakatakdang sumailalim ang mga ito sa psychosocial counseling upang matulungan sa trauma na nararamdaman dahil sa pinagdaan ng sitwasyon. Nabahagi rin ng embahada ng mga relief package, mga hygiene supplies, baby milk at iba pang care products at binigyan din ng health at care products ang bagong panganak na sanggol ng isa sa mga inilikas na Pinay. Maliban sa kanila, binisita rin ni Ambassador Mendiola ang Pinay caregiver na nasa kritikal ang kondisyon. Ang naturang Pinay ay kasalukuyang ginagamot sa ISU ng Shamir Medical Center, isa po sa mga pangunahing ospital doon sa may Israel. Samantala, umabot na rin sa 49 na Pilipino na nakabase sa Israel ang nawalan po ng tahanan mula noong sumiklab ang gyera sa pagitan pa rin po ng Israel at ng bansang Iran. Ito'y batay na rin sa report na nilabas ng Philippine Embassy sa Israel sa Day 5 ng Operation Rising Lion ng naturang bansa. Una na rin nagsagawa ng verifikasyon ng embahada sa 7 nasugatang Pinoy. Sa kasalukuyan, 5 na ho sa kanilang nakalabas ang paggamutan habang isa ang nanatiling kritikal ang kondisyon. Ang isa pang sugatan ay may moderate condition at patuloy na nagpapagaling. Ayon sa embahada, tuloy-tuloy ang pagbabantay sa kalagayan ng mga Pinoy na nakabase sa naturang bansa upang agad na mabigyan ng sapat at akmang tulong. Batay na rin sa kanilang makikitang pangangailangan. Natili pa rin bukas ang mga temporary shelter para ho sa mga nawalan ng tahanan kasama na ang sapat na supplies. Ayon pa rin po yan sa abiso ng embahada. Sa ibang balita naman po, pinag-utos ng Court of Appeals Special 12 Division sa Department of Agriculture at isang government-owned bank na magbayad ng 28.488 billion pesos na kompensasyon sa petitioner para sa 4,500 hektarya ng lupain na nasaklaw ng agrarian reform sa probinsya ng Tarlac. Sa desisyon na ipinoklama noong Abril 25, kinatigan ng korte ang petition for review na inihain ng state na pag-aari ng pamilya Coangco laban sa ahensya at sa government-owned bank. Saklaw kasi sa petition for review ang parte ng Hacienda Luisita sa Tarlac City, La Paz at Concepcion na ipinag-utos na ilipat sa ilalim ng Department of Agrarian Reform sa bisa ng Comprehensive Agrarian Reform Law. Inatasan ng mga respondent na bayaran ang naturang halaga ng walang pagtanggi sa na-accumulate na interes hanggang sa tuluyang mabayaran. Sinabi din ng korte na dapat maibigay ang kompensasyon ng walang pagkaantala dahil ang property owner ang magsasuffer sa consequences ng pagkakait sa kanilang lupain habang inaantay na matanggap ang naturang kabayaran na kailangan para makabangon sa pagkakalugi. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, ang isa hong constitutional law expert giniit na mayroong irregularidad sa ginawa hong pagproseso ng Senado doon sa may impeachment proceedings. Habang yung pag-remand sa articles of impeachment, itinuturing pong pointless ng isang eksperto sa saligang batas. I-update po dyan si Bombo Gran Hilario. Giniit ng isang constitutional law expert na mayroong naging irregularidad sa ginawang pagproseso ng Senado na siyang umupo bilang korte sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Jennifer Arlene Reyes, ibinahagi nito na base umano sa saligang batas, masasabing nagkaroon ng irregularidad sa ginawang hakbang ng Senado.
kung saan kanyang binigyang din ang nakapaloob sa Article 11 ng 1987 Philippine Constitution na nagsasabing kailangan masimulan ng agaran ang nakatakda sanang impeachment trial. Anyay, ito ang mandato ng konstitusyon na dapat umunong sundin at tuparin ng mga senador na siyang umuupo bilang hukom o senator judges ng Senate Impeachment Court. Kaya't nararapat lamang raw na masimula na ang paglilitis ng naturang korte sa mga aligasyong ipinaparatang kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging paliwanag ni Attorney Jennifer Arlene Reyes, Constitutional Law Professor. Our 1987 Constitution is clear. It states under Article 11 that the trial by the Senate shall forthwith proceed. Agad-agaran, wala dapat delay, or dapat ay maglitis na. So, in my humble legal opinion, this is quite irregular. Yung aksyon na pagbabalik muli sa House of Representatives ng Articles of Impeachment, it causes delay. So, it will circumvent the spirit and intention of our 1987 Constitution, which states that wala dapat delay sa paglilitis. Ibinahagi din ng naturang abogado na si Attorney Jennifer Arlene Reyes na ang isinagawang hakbang na pag-remand ay maituturing na pointless dahil sa nagsanhi umano ito ng pagka-delay sa impeachment trial. Paliwanag pa niya na ang pagbe-verifika sa Articles of Impeachment kung naaayon ito sa konstitusyon na siyang dahilan ng pag-remand ay maaari namang gawin habang nasa impeachment proceedings. Ito ang kanyang maring paniniwala kasabay ng pagbibigay din ng pag-question sa House of Representatives ukol sa isinumite nitong Articles of Impeachment ay mapag-uusapan lalo na sa pagpapatuloy ng paglilitis. Kaya't bunso nito'y kanyang inihayag na ang pag-remand ng Senate Impeachment Court ay may tuturing na walang kabuluhan sapagkat nagdulot lamang ito ng pagkaantala. Narito muli si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isang constitutional law expert. Also, yung mga rason ng impeachment court or ng Senado sa pagre-remand nito ng Articles of Impeachment sa House of Representatives, actually, those issues, yun ay madedesisyonan at madediscuss during trial. So I stand by my word. During my previous TV interviews, I find the said action of the Senate pointless and it actually unduly delays the impeachment. Mula dito sa kataas-taasang hukuman o Korte Suprema, lungsod ng Maynila, ako si Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Tiniyak ng Philippine Air Force na hindi maapektuhan ang plano nitong kumuha ng mga multi-role fighter jets kahit na naaprubahan na ang pagbili ng 12 na karagdagan na FA-50 aircraft mula sa South Korea. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, tuloy pa rin ang MRF project dahil kulang pa rin ang kasalukuyang fleet ng bansa para sa pagbabantay sa malawak na teritoryo nito. Hiwalayan niya ang naturang proposal para sa MRFS at FA-50s. Kahit may dagdag daw na 12 na fighter jets, kailangan pa rin anya na mas maraming fighter aircraft para sa air defense at maritime security. Sinabi rin ng opisyal na naipasa na sa Department of National Defense ang mga detalye ukol sa MRF capabilities. Ang Department of National Defense nga ang siyang nangangasiwa sa acquisition process. Noong Hunyo 4 ng kasalukuyang taon, nilagdaan nga ng Department of National Defense at ng Korea Aerospace Industries ang kontrata para sa karagdagang FA-50 jets na mas advanced na bersyon ng mga naunang aircraft na nakuha ng Pilipinas mula taong 2015 hanggang taong 2017. Nasa 61 billion pesos ang nakalaang pondo para sa MRF project. Pinagpipilian pa rin ng pamahalaan ang F-16 Black 70-72 Viper ng Lockheed Martin at ang SAV Just Agash 39 CD Gripen bilang mga pangunahing opsyon. Ang mga multi-role fighter ay inaasahan na magpapalakas pa sa air defense capability ng ating bansa at magsisilbing karagdagang puwersa sa kasalukuyan na FA-50 PH supersonic jets ng Philippine Air Force.
Meron na ho tayong 20 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Hindi pipilitin ng Kamara de Representantes na humarap si Vice President Sara Duterte sa sandaling sumalang ang panukalang 2026 budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, irerespeto ng Kamara kung ang pasya ng Vice Presidente ay ang mga opisyal na lamang ng Office of the Vice President ang humarap sa budget deliberation ng kanyang tanggapan. Pero sabi ho nitong si Congressman Adjong, lalo lamang makikita ang pagiging immature ni Vice President Sara bukod sa umano'y kawalan ng accountability kung sakali. Reaksyon nito ng kongresista sa sinabi ni Vice President Sara na hindi siya magre-rekomenda ng malaking budget ng Office of the Vice President para yan sa susunod na taon. Anya, ayaw niya na napapahiya ang kanyang tanggapan matapos lumikha ng kontrobersya ang pag-isnab ito sa mga budget hearing ng Kamara de Representantes. Dahil dito, 1.3 billion pesos ang kinalta sa Office of the Vice President budget at inilipat sa Department of Social Welfare and Development at sa Department of Health. Si Congressman Adjong ang tumayong sponsor ng 2025 budget ng Office of the Vice President. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report ang kasong rape ng isang general ng Philippine Air Force inumpisahan ng litisin. Ang general na nanatiling naka-house arrest. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Inumpisahan na ang paglilitis ng kaso ng isang Philippine Air Force General sa General Marshal Court ng Armed Forces of the Philippines kung saan nahaharap ito sa mga reklamong rape at sexual assault. Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, kinumpirma mismo ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nagpapatuloy na ang mga investigasyon at gumugulong na rin maging ang mga trial singgil sa naturang issue. Ito ay kaugnay pa rin sa matatandaang pagsusumite ng 2 Air Force personnel ng kanilang mga complaints sa tanggapan ng Office of Ethical Standards and Public Accountability hinggil sa umano'y sexual assault na ginawa sa kanila ng naturang opisyal na siyang naganap sa Batangas. Yes, sir. We have convened a special general court-martial for the case stated, and investigations and trial is ongoing as of this time. We'll keep you posted po pagka meron ng final results of the case and verdict. Kasunod ito'y kinumpirma ring nananatiling naka-house arrest ang general sa kanyang kampo sa Batangas habang umuusad ang paglilitis ng mga reklamo. Samantala, tiniyak naman ng AFP na handa rin makapagtulungan ng kanilang kampo sa mga civilian court na katandem nila sa paglilitis. Makikipag-ugnayan at magbibigay kooperasyon rin anyang AFP sa mga kailangan at requirements sa mga civilian courts na siyang kakailanganin para talakayin ang kaso. We already gave some updates about that. And in tandem din kasi ito with the civilian court. So in terms of the military, kung ano po yung required from our civilian courts, the military will cooperate accordingly. In terms of dito naman sa AFP, we are one naman. This is one AFP. So wherever kung saan man siya house, that's still part of the Armed Forces of the Philippines, whether it's going to be in the Air Force or in the AFP. Samantala, nauna na dito ay tinataya naman ng AFP na maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan ang paglilitis ng court-martial, depende kung gaano kalawak o kalaki ang kaso. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba ho tayong mga balita, mga kabombo, mariing tinututulan ng Philippine Coalition for the International Criminal Court ang hirit na pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nililitis sa The Hague kaugnay ng kasong crimes against humanity. Ayon sa naturang grupo, ang interim release o pansamantalang paglaya ay isang di pangkaraniwang hakbang na pinapayagan lamang sa ilalim ng mahigpit na kondisyon, gaya ho ng mababang panganib ng pagtakas, kawalan ho ng banta sa mga biktima o saksi, at pagkakaroon ng bansang handang magpatupad ng striktong kondisyon sa ilalim ng Rome Statute. Binanggit din ng grupo ang bigat ng mga paratang laban sa dating Pangulo, kabilang ng malawakang extrajudicial killings. Dagdag pa rito ang umano'y matagal niyang paghamon sa mga otoridad ng International Criminal Court at ang patuloy na pag-impluensya niya sa politika dito sa Pilipinas na nagdudulot umano ng panganib sa takbo ng hustisya. Nagbabala rin ang naturang koalisyon sa third state na maaring tumanggap kay Duterte habang may kaso at sinabing dapat timbangin nito ang legal at maging ang moral na implikasyon. At yan po yung pagtanggap ng isang lider na inakusahan ng malulubhang mga krimen. Hinimok ng grupo o ng koalisyon ng pre-trial chamber ng International Criminal Court na tanggihan ang anumang kahilingan
para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Kinumpirma naman ni Attorney Ferdinand Topacio na naging matagumpay ang isinagawang operasyon kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arniteves Jr. ngayong araw, kung saan ibinahagi niya ang dating kongresista ay natapos ng operahan sa Philippine General Hospital sa Maynila buhat nang ito'y dalhin kaninang madaling araw. Maalala na una nitong inirereklamo ang malubhang pananakit ng tiyan kaya't hiniling ng kanyang kampo na ito'y maisugod sa pinakamalapit na ospital. Bunsod nito ay pinasalamatan nila ang mga doktor at profesional na siyang nanguna upang maisagawa ng matagumpay ang naturang operasyon. Si dating Negros Oriental Representative Arniteves Jr. ay humaharap nga sa mga patong-patong na kaso na may kinalaman sa pagpatay o murder. Isa sa mga kasong kinasasangkutan nito ay ang pagiging mastermind o utak sa likod ng madugong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo noong taong 2023. Bukod pa rito, mayroon din siyang kasong pagpatay noong 2019 kaya aabutin pa daw hanggang sa 2027 ang nakatakdang mga pagdinig ng korte sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Samantala, sa kasalukuyan ay nagpapagaling na ang dating kongresista matapos ang matagumpay na naisagawang operasyon sa Philippine General Hospital. 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Ang track and trace mechanism para sa mga illegal na produkto o plano hong ilunsad ng Bureau of Internal Revenue. May update po dyan at mga development si Bombo Isa Cotonera. Nakatakdang ilunsad ng Bureau of Internal Revenue ang track and trace mechanism para sa pag-regulate ng maayos sa mga produkto, lalo na ang tobacco at vape products. Inaasahan na sa susunod na taon nito magagamit ng mga consumer. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., sa ilalim nito, magkakaroon na ng mga QR codes sa tobacco at vape products at gamit ang mga sariling cellphone ng mga consumer, maaari na nilang masuri kung ito ba ay legal o illegal na produkto. Kapag in-scan kasi ang QR code, malalaman dito kung saan ito nanggaling at titignan kung kasama ba ang naturang produkto sa listahan ng kawanihan ng registered legal brands. Pagtitiyak ni Lumagi na hindi maisasaalang-alang dito ang impormasyon ng mga gumamit dahil ang makukuha lang nila ay ang detalye na naturang produkto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano siya gagana? Is this an app or a website po na gagawin nyo? So ang mangyayari dyan, lahat ng mga produkto magkakaroon ng QR code. So lahat ng mga sigarilyo, eventually, of course, yung vape products, minsan yan, yung mga alak, magkakaroon ng para QR code and yung stamps, merong distinguishing mark na ilalagay dyan for all these registered brands and registered products. So una-una, pag nakita mong wala nun, illegal na agad yon dahil required yon. So yung mark na yan, yung QR code o kung ano man yung magiging tawag dyan kung in the future, iba yung magiging technology, kung ano man yun, even cellphone, wala namang app na kinakailangan ka i-download dyan. Di ba, pag inano mo yung camera, in-on mo yung camera doon sa QR code, may lalabas lang yan that will direct you to a website. Tapos pagka ganun, automatic yan. Pagka napunta na sa internet yan, mapupunta sa amin yung data. Kaugnay pa nito, sinabi rin ni Lumagi na sa tulong ito ay agaran nilang mapupuntahan ang sino mang nagbebenta ng ilegal at iba pang detalye nito. Anya, hindi na nila kailangan pang manghula at agaran na nila itong mapupuntahan. Muli, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano pong mangyayari kapag nalaman nyo nga pong illegal yung product na binibenta through that track and trace app or website? Ang gagawin natin na of course pupuntahan natin yan dahil nga illegal yan na mas madali nating mapuntahan dahil pinpointed yung location. So wala na tayong panghuhulang gagawin kung nasaan yan. Wala na masyadong intelligence na operations na gagawin dyan dahil makikita na exactly where yung tas pati yung mga details yan kung may iba pang kasabwat dyan like kunyari yung manufacturer nga, exporter. So pati yun pupuntahan din namin. So lahat yan mapupuntahan namin, i-confiscate namin yung mga produkto na yun. Magsisimula muna sila sa mga tobacco at vape products para sa track and trace mechanism na ito at isusunod na nila ang mga iba pang produkto katulad naman ng mga imported na alak, pabango at iba pa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News, Bombo Ista Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted region network in the country,
Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Inihayag naman ni Department of Information and Communications Technology spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso na maaaring may pananagutan sa batas ang nagpapakalat ng deepfake videos alinsunod sa Anti-Cybercrime Prevention Act. Kabilang narito si Senator Ronald Bato de la Rosa na una nang nagbahagi ng video ng bata na nagsasalita hinggil sa pagtutol sa impeachment na kalaunan ay napatunayang AI o Artificial Intelligence generated lamang pala. Ayon kay Paraiso, pasok ang pagpapakalat ng naturang video sa prinsipyo ng Fruit of the Poisonous Tree na nangangahulugan na anumang materyales na manipulated ay illegal din naman kung gagamitin sa ibang bagay. Lalo din umanong malaki ang pananagutan ng mga opisyal kung ipinapakalat pa ang fake news o deepfakes dahil maraming follower ang mga ito na maaaring madamay sa mabilis na pagkalat ng maling impormasyon. Kaya't payo ng ahensya, mas maiging mag-ingat sana ang mga public figures upang hindi sila maging kasangkapan ng masamang motibo sa paggamit ng artificial intelligence. Bombo Weather Update. Sa ating weather update ngayon pong araw na ito, tuluyan pong nalusaw ang binabantayang low pressure area sa May Batangas ito hong umaga ho ng Miyerkules. Kabilang naman po nito ay patuloy pa rin na naranasan o makakaranas ng mga pagulan ang ilang bahagi ho ng bansa ngayon pong araw dahil yan sa epekto ng easterlies. Magdadalang naturang weather system ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pagulan at mga thunderstorms sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Kalinga Mountain probinsya po ng Ifugao, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Oriental Mindoro at maging dyan sa bahagi po ng Marinduque. Kaugnay ho nito, ibinabala ng State Weather Bureau ang posibleng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa paminsan-minsan mga mabibigat na mga pagulan. Samantala, makakaranas naman ng kalat-kalat ng mga pagulan at mga thunderstorm ang Surigao del Sur, ang Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat at maging Tawi-Tawi dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at maging sa Cagayan Valley, inaasahang makakaranas o mararanasan ng localized thunderstorm. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain shower, mga thunderstorms, dulot po ito ng easterlies ang maranasan naman sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Sa kaugnay din pong balita, natiling nakataas ang flood warning sa 7 rehiyon sa Pilipinas dahil yan sa patuloy ng mga pag-iiral ng easterlies na kasalukuyang nakakaapekto sa eastern section ng Pilipinas. Ang easterlies ang inasahan pong magdadala ng mga mabibigat na pagulan at mga serye ng thunderstorm sa mga sumusunod na rehiyon. Yan po sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Region o Region 1, ang Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa, ang Region 12 o dyan po sa may Soxargen at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinapayuhan po ng Weather Bureau ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council na maglabas ng akma at mga napapanahong abiso para ho sa mga residente. Bombo International News. Sa pagpasok ng ika-6 na araw ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran, nagbabala ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa pagsisimula ng digmaan sa pagitan nila ng Israel. Sa isang post sa X, sinabi ng Iran leader na sa ngalan ng dakilang Haidar, magsisimula ang digmaan. Ang Haidar ay ang pangalang kadalasang ginagamit para kay Ali na ikinukonsidera naman ng mga Muslim na unang imam o successor ni Propeta Muhammad. Tiniyak din ng Iran Supreme Leader ang matinding pagganti sa anyay teroristang Zionist regime at hindi anya sila magpapakita ng awa sa Zionists. Bago ito na unang idinimand nga ni US President Donald Trump sa Iran na ang pagsuko ng walang kondisyon at sinabing hindi pa nila papatayin ang Iran Supreme Leader sa ngayon. Gayon din ang Group of 7 o G7 kung saan kasapi din ng Amerika ay nananawagan sa Iran para sa de-escalation. Base naman sa hindi pinangalan ng US officials, tinitimbang daw ngayon ni Trump ang ideya ng paggamit sa US military assets para atakihin ang nuclear facilities ng Iran. Habang ayon naman sa isang senior official o official ng US, nag-aantay umano ang Israel kung tutulong ang US President na tapusin ang trabaho na waksan na ang nuclear program ng Iran.
Itong umaga nga po ng Miyerkules, sinabi ng Israel na naglunsad sila ng mga serye ng strikes sa Tehran. Binalaan din ng mga Israelis sa paparating na missiles mula sa Iran matapos na makapagtala na ng mga pagsabog sa Tel Aviv matapos na makalusot ang ilang missiles ng Iran sa Iron Dome ng Israel. Samantala sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, nadagdagan pa ang bilang ng mga bansa na naglabas ng abiso sa kani-kanilang mga mamamayan na tuluyan ng lisanin ang bansang Israel at Iran kasabay ng lalo pang pagtindi ng airstrike. Sunod-sunod na kasi na naglalabas ng kautusan. Kabilang po dyan ang United States, China, India, South Korea, United Kingdom, Russia, Canada, Japan at Thailand para sa kanilang mga kababayan na umuwi na at magtungo na sa mas ligtas na mga bansa. Sa panig ng China, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Guo Hakon na agaran ang naturang kautusan habang nakastandby na din ang mga Chinese officials sa dalawang nabanggit na bansa upang ilikas ang mga Chino palabas doon. Inatasan na din ng Thai government ang militar nito na ihanda ang mga sasakyang panghimpapawid upang magamit sa paglilikas sa mga mamamayan na kasalukuyang naroon sa mga nabanggit na bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong 40,000 na Thai na naninirahan at nagtatrabaho sa Israel habang mahigit 300 Thai nationals din ang nasa Iran. Sumunod din naglabas ng abiso ang India at inutusan ng mga mamamayan nito na umalis sa may Tehran. Ayon sa Indian government, ilan sa mga mamamayan nito ang tuluyan ng umalis at nagtungo sa mga karatig na bansa. Una na ring naglabas ng abiso kahapon ang pamahalaan ng Amerika sa lahat ng mga mamamayan nito na agad umalis doon sa Iran. Bombo Sports News. Para sa mga NBA fans, update po tayo sa NBA Finals 2025 na natili pong hindi malinaw ang status nitong si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton kung makakapaglaro siya sa Game 6 kontra sa Oklahoma City Thunder na nakatakda sa Biyernes, Hunyo 20. Una pong iniulat ng Pacers na nagtamo ang all-around guard ng strain sa kanyang kanang binti sa kalagitnaan po ng Game 5 at kailangang sumailalim siya sa MRI upang matukoy kung gaano kalala ang tinamo niyang injury. Kung babalikan magkakabombo sa Game 5, bigla na lamang nakaramdam nitong si Haliburton ng pananakit ng kanyang binti habang tumatakbo patungo sa paint area nang walang anumang contact sa kapwa mga player roon. Agad siyang nagtungo sa locker room ngunit tuluyan ding bumalik sa second quarter. Ilang minuto matapos ito, muling bumalik sa locker room ang Indiana Star, ngunit tuluyan ding bumalik kinalaunan. Bagaman na nagawa niya maglaro hanggang sa matapos ang laban, halata ang kanyang mabagal na galaw at tuluyang nalimitahan lamang sa 4 points, 7 rebound at 6 na assist sa kabuuan po ng Game 5. Hanggang sa kasalukuyan, wala ding konfirmasyon ng Indiana Pacers kung ano ang kasalukuyang status ng calf injury nitong si Haliburton. Gayunpaman, sa panayam sa one-time All-Star, matapos ang naging Game 5, iginiit niyang kung kaya niyang maglakad, pipiliin umano niyang maglaro sa nakatakdang Game 6. Kasalukuyang nasa 3-2 itong serye sa pagitan ng Thunder at ng Pacers. Kasunod yan ng dalawang magkasunod na panalo ng Thunder noon pong Game 4 at ng Game 5. Gaganapin sa home court ng Indiana Pacers ang Game number 6. Kuha naman po tayo ng report mula dyan sa Department of Labor and Employment. Pinawi ng ahensya ang pangamba ng mga manggagawa na wala pang pag-asa ang pagtaas ng kanilang sahod. Kaugnayan, kuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-ulat ni Bombo Jovino Galang. Pinawi ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga pangamba ng ilang manggagawa na wala na umanong pag-asa ang taas sahod. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, na may ginagawang pag-aaral ang kanilang opisina ukol sa petisyon ng taas sahod sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Magkakaroon po ng public hearing ang National Capital Region, Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. May usapin na may kinalaman sa posibleng adjustment naman ng umiiral na minimum wage sa National Capital Region. At ako matatandaan mo noong Mayo 1, 2024, medyo mahigpit po ang tagubilin direktiba ng ating Pangulo sa ating mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na magsagawa at magsaalang-alang ng timely review ng lahat ng umiiral na minimum wages sa lahat ng rehiyon. Itinanggi rin nito na pamalit sa taas sahod ang pinalawig na pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas mula sa Department of Agriculture. Gusto ko lang bigyan siguro ng din na hindi po ito namin ginagawa para pampalit. Supplement po ito. Sa nakikita ko na kung meron ganitong klaseng
pagsasama-sama, pagkakaisa, medyo mas maganda ang pakinabang. Ating tayo sa punto na yung ating mga manggagawa at kanilang pamilya ay magkakaroon din ng ginhawa. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! 20 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Inanunsyo ng National Parks Development Commission ang pagbubukas sa Rizal Monument sa Manila bukas, Hunyo 19, para ho sa mga bisita na nagnais makakuha ng close-up selfie. Sa kasabay po ito ng 164th birth anniversary ng Pambansang Bayani ng Pilipinas. Ayon po sa naturang komisyon, papayagan ho ang publiko na makalagpas pa doon sa mga bullard na nakapalibot po sa naturang monumento. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang lahat na obserbahan pa rin ito hong tinatawag na proper decorum sa pagkuha ng mga larawan at mga video kasama po ang monumento ni Dr. Jose Rizal. Sa mga normal days, hindi ho pinapayagan ng labis na paglipat o paglapit sa naturang monumento upang maiwasan ang posibleng pagsira, vandalismo at iba pa. Ito ay binabantayan ng mga personnel ng Marine Security and Escort Group ng Philippine Marine Corps. Samantala, nakatakda rin ang wreath-laying ceremony bukas bilang pagpupugay ho doon sa buhay at sa lahat po ng mga nagawa ni Dr. Jose Rizal para ho sa bansa. Nakatakda rin ang ilang interactive activities sa Noli Me Tangere Garden mula alas 10 ng umaga hanggang sa alas 4 ng hapon. Ilan sa mga nakahanay na aktibidad ay ang Mirroring Rizal, kung saan ay maaari po makakuha ng mirror selfie ang mga bisita. Bubuksan din ang isang stamp souvenir booth mula ho alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon doon po sa naturang lugar. Samantala, inihayag naman ng Department of Transportation na target nilang gawing pribado ang nasa 10 regional at panturismo po mga paliparan sa bansa sa mga susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga paliparang ilalagay sa ilalim ng public-private partnership ang mga nasa Iloilo, Davao, Siargao, Lawag, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod, Silay, General Santos at Puerto Princesa. Bagamat may ilang paliparan na i-develop bilang hiwalay na proyekto, bukas naman ang kalihim sa posibilidad na pag-isahin na ang mga ito sa isang bidding package, gaya na lamang ng rekomendasyon ng International Finance Corporation at ng Asian Development Bank. Kaugnay nito, asahan na rin ang dagdag na modernization sa mga paliparan, katulad na lamang ng paglalagay ng e-gates sa parehas na departure at arrival area. Matatandaan, noong araw ng Lunes, formal lang tinurnover ng ahensya at ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon ng Bohol Panglao International Airport sa may Aboitiz Group. Sa ilalim po yan ng kasunduang nagkakahalaga ng 4.53 billion pesos. Noong Setyembre naman ng nakalipas na taon, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay inilipat na rin sa pamumuno ng NAIA Infra Corporation, isang grupo na pinamumunuan na ng San Miguel Corporation. Samantala, sinabi rin ni Dizon na magpapatuloy pa rin ang pamahalaan sa pagtatayo at magpapalawak ng mga paliparan sa mga malalayong lugar. Sa iba pang mga updates, halos umabot sa 900 ng mga miyembro ng New People's Army ang nanutralisa ng gobyerno simula ho nitong Enero hanggang sa Hunyo 12 ng kasalukuyang taon. Batay ho sa mga inihayag na datos o nilabas na datos ng Armed Forces of the Philippines, 871 ang kabuang bilang ho ng mga nahuli, kung saan 776 o 776 ay mga voluntaryo namang sumbuko. 44 ang naaresto at umabot naman sa 51 ang napatay sa mga engkwentro mula sa mga magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasunod nito ay kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na may mga nakumpiska rin ng mga militar na sandata, kung saan 470 ang kabuang bilang ho ng mga nakumpiskang baril, habang 257 naman ang naitalang anti-personnel mines. Samantala, kinumpirma rin ni Colonel Padilla na nabuwag na ng militar ang 80 mga kampo ng New People's Army sa mga isinagawang operasyon. Tiniyak naman ng Sandatahang Lakas sa Pilipinas na manatiling alerto ang kanilang hanay at patuloy na magbabantay sa mga maari pang mga miyembro ng New People's Army at iba pang mga local terrorist group. Nananawagan naman po ang mga eksperto sa gobyerno na bilisan ang pag-aproba ng Q-Denga. Bagong henerasyon po yan ng dengue vaccine ng kumpanyang Takeda mula Japan. Sa gitna na rin ng tumataas na kaso ng sakit, lalo na sa mga bata.
Ayon sa ilang eksperto, 2 taon nang nakabinbin sa Food and Drug Administration o FDA ang aplikasyon para sa Qdenga. Umaasa sila na mamamagitan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapabilis na ang proseso. Katulad na lamang na naging papel ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa pag-aproba noon ng Dingvaxia. Ang Qdenga ay aprobado na sa mahigit 40 bansa kabilang ang Indonesia, Thailand at Vietnam. Mas ligtas ito kaysa sa Dingvaxia dahil hindi na kailangan ng pre-testing bago ito iturok. Bagamat inirekomenda na rin ito para sa mga bata na may edad 6 hanggang 16 na taong gulang na may dating kaso ng dengue. Ibinibigay ito sa 2 dose, may 3 buwan ang pagitan. Ngunit kahit maaprubahan yan ng FDA, kailangan pa rin ng rekomendasyon mula sa Health Technology Assessment Council bago ito magamit ng malawakan sa pagbabakuna ng gobyerno. Batay sa datos naman mula sa Department of Health, mayroon ng 119,774 na kaso ng dengue mula Enero 1 hanggang Mayo 31. Tumaas po ito ng 76% kumpara noong 2024. Bagamat pababa na ang trend sa nakalipas na 10 linggo, inaasahan daw ang muling pagtaas ng bilang ngayong panahon na po ng tag-ulan. Meron na lamang po tayong 15 minuto bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi po ng Mindanao, sa may Davao area, si Mayor Baste Duterte. Giniit na wala hong mali sa pag-share nito ng trending na AI-generated video. May update po dyan ng Bombo Radio Davao. Naglabas ng pahayag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos siyang punahin ng palasyo sa isinare nitong AI-generated video sa social media. Sa isang press briefing sa Malacanang noong Lunes, maalalang ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang pagkabahala ng pamahalaan sa ginawang pagbahagi ni Mayor Duterte at Senador Bato de la Rosa sa nasabing video. Ayon kay Castro, ang video ay nagpapakita umano ng 2 estudyante habang nagpapahayag ng pagtutol sa impeachment trial. Bagay na anya ay maaaring magkasira sa tiwala ng publiko lalo na't ito ay nagsimula mismo sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI-generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. Tumugon si Mayor Duterte sa naturang puna at iginiit nito na pinaninindigan niya ang kanyang hakbang sa pagbabahagi ng video. Ayon sa kanya, bagamat AI-generated ang naturang video, ipinapakita raw nito ang tunay na sentimento ng maraming mamamayan. Anya, totoo man o hindi ang nilalaman ng video, nagsilbi naman itong plataporma upang mailabas ng mga tao ang kanilang opinyon at damdamin. Dagdag pa niya, ang mismong publiko ang nagpakita ng interes at kusa itong ibinahagi dahil konektado sila sa mensahe ng video. Para kay Mayor Baste Duterte, hindi na kailangang palakihin pa ang issue. Sa kanyang pananaw, ang video ay simpleng representasyon lamang di umano ng opinyon ng karamihan at wala siyang nakikitang mali sa pagbabahagi nito sa social media. Not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. Diba? So, let's put it this way. Kung may AI content and doesn't matter to anyone, then it will not gain any traction. The point is, it gained traction and people want to share this and show it to other people because it is the sentiment of the people. Sa ngayon ay tag na as fake news ang naturang video pero hindi pa rin ito dinelete ng nasabing mayor sa kanyang social media account. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Friends Pandilenga para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang mga kagamitang pandigma nakatakda namang dumating sa may Camp Melchor de la Cruz, Gamo, Isabela ngayong araw. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan.
Nagpapatuloy ang isinasagawang Salaknib Balikatan Exercise 2025 na bahagi ng joint exercise sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Captain Fernie Lua, ang Civil Military Operations sa CMO Officer ng 501st Brigade ng 5th Infantry Division Philippine Army, sinabi niya na kabilang sa mga aktibidad na kanilang isasagawa ay ang operational maneuver na kinabibilangan ng ground, air at sea movement. Ang ground operation movement ay sinimula noong ika-16 ng Hunyo sa bahagi ng Nueva Ecija at magtatapos sa Camp Melchor de la Cruz, Gamu, Isabela. Isinagawa kahapon sa bahagi ng Bagabag, Nueva Vizcaya ang air insertion gaya ng military freefall. Nakatakda sana itong ipagpatuloy ngayong araw, subalit dahil sa sumama ang panahon ay kanila itong ipinagpaliban. Subalit tuloy pa rin naman ang ground operation movement ngayong araw kung saan nakatakdang dumating sa Camp Melchor de la Cruz, Upigamu, Isabela ang mga kagamitang pandigma na gagamitin sa Salaknib Balikatan 2025 Phase 2 Joint Exercises. Yung purpose po nito, ma'am, yearly naman itong Salaknib. So, dito po sa operational maneuver, ipinapakita po ng Philippine Army at US Army yung joint operation para ma-enhance po yung mga capability, yung kahandaan po doon sa aming mga warfighting capabilities. And then maging handa po kami from shifting dito sa internal security operation to external security operation. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang mga balita, ilan sa mga kababayan po nating mga Pinoy na naroon po sa may Israel, ikinababahala ho yung posibleng kakulangan ng mga bomb shelters roon. May update po dyan ng Bombo Radyo Malay-Balay. Nanginginig sa takot at puno ng pangamba ang mga Pilipino sa Israel dahil sa walang tigil na pagbobomba ng Iran. Ayon kay Romeo Bunhian, Bombo International News Correspondent sa Israel, na walang humpay na nagpapaulan ng bomba ang Iran sa mga lugar sa Israel. Inamin din ni Bunhian na nahihirapan na silang makahanap ng lugar na matataguan sa tuwing nagpapadala ang Iran ng mga bomba sa Israel. Sinabi rin ito na karamihan sa kanilang lugar sa Haifa City, Israel, ay walang bomb shelter, kaya naman sila ay tumatakbo para maghanap ng mga pribadong individual na may mga bomb shelter upang magmakaawa para makatago at manatiling buhay. Nung may bomba dito, since wala kasi kaming mamad or shelter, bumaba kami sa basement. Yeah. Meron ding bomb shelter sa baba, pero it's an apartment kasi yun eh. So, nung una, hindi pa namin alam na pwedeng gamitin. Pero tumawag naman yung may-ari na pwede namin gamitin yung apartment na yun. For now, doon na kami pumupunta kung may siren. Gaya kanina po, may rocket alert. So, doon kami pumunta kanina. Dito sa area namin is sinasabing marami ding walang shelter. Yun yung isang problema kasi. Kinumpirma rin ni Bunhian na dahil sa labis sa pagkapinsala sa pinakamalaking oil refinery sa Israel na matatagpuan sa Haifa City, isinara na ang lahat ng refinery at mga pasilidad ng Haifa Port. Pero dito po sa area ko is isa po sa main na target ng Iran actually nung nakaraang araw. Kung makikita mo po sa likuran ko, ito po yung Haifa Port na isa sa mga gusto nilang sirain talaga. Kita mo po talaga yung mga missile barrage, tapos yung mga Iron Dome na nagsasalpukan. So sa side na dito, ito po yung main na na-damage yung refinery oil ng Haifa. Ang pahayag ni Romeo Bunhian, Bombo International News Correspondent sa Israel. Mula dito sa Bombo Radyo Malay-Balay Bukidnon, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Genava Rimasa, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Nasa mahigit 140,000 na mag-aaral naman sa Western Visayas makikinabang sa pinalawak pa na feeding program ng DSWD. Kaugnay niyan, may nakalap na report ang Bombo Radio Rojas. Tinatayang 146,337 learners sa mga Child Development Center sa Western Visayas ang makikinabang sa pinalawak na supplementary feeding program ng Department of Social Welfare and Development na magsisimula sa buwan ng Hulyo.
Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Maria Nuema Castromayor, focal person ng Supplementary Feeding Program ng ahensya, inihayag nito na nag-iisa lamang ang Western Visayas sa buong bansa kung saan ang lahat ng mahigit 5,000 child development centers ay aktibong kalahok sa programa ng pamahalaan. Ayon pa kay Castromayor, bahagi ng programa ang pagsusukat ng timbang at tangkad ng mga bata sa simula at pagkatapos ng feeding program at patuloy itong minomonitor sa buong panahon ng pamamahagi ng pagkain. Kabilang din ang mga magulang ng mga bata sa paghahanda ng pagkain gamit ang masustansya, abot kaya at mga sangkap mula sa lokal na komunidad. Taunang ipinapatupad ang nasabing programa simula nang ito ay maisabatas noong 2018 sa ilalim ng Republic Act No. 11037 o ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Layunin ng programa na labanan ang malnutrisyon at tiyaking handang matuto ang mga bata sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. For Western Visayas, for Region 6 particularly, we have a target of 146,337 children beneficiaries enrolled in our government-run na child development centers po. And we have a total fund of almost 439 million for the entire Region 6 for 15th cycle implementation. So that means this year, that is for the 15th cycle fund. Mga CDCs and LGUs are very much ready na sa pag-implement sa supplementary feeding program. Si Maria Nuema Castromayor. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ang Israel nakapagtala na ng inisyal na 20 billion pesos na halaga po ng danyos sa missile attack ng Iran. Ang high-level intelligence facilities ng Israel naman nawasak din. Kaugnay niyan, meron pang nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo. Umabot na sa tinatayang $400 million o halos 22.5 billion pesos ang halaga ng pinsala matapos ang malawakang pag-atake ng mga missile mula sa Iran sa iba't ibang bahagi ng Israel sa loob na ng 5 araw. Ayon kay Bombo Becca Tabares, International Correspondent sa Tel Aviv, kabilang sa mga tinamaan ay may residential na gusali, mga negosyo at sasakyan, ngunit hindi pa kasama rito ang mga pasilidad militar na hawak ng Ministry of Defense. Sa lungsod ng Hod Hazaron sa hilagan ng Tel Aviv, tinamaan ang halos 100 mga apartment, kung saan isang gusali pa lang ay umaabot na sa 150 million pesos ang tinamong pinsala. Sa Ramat Gan, 9 na gusali ang nawasak at daan-daang iba pa ang nasira dahilan upang lumikas ang halos 100 residente. Nawasak din ang 2 high-level intelligence facilities ng Israel, kabilang ang headquarters ng Military Intelligence Directorate. Nasira rin ang isang commercial at residential complex sa baybayin ng Tel Aviv, kabilang ang ilang apartment at isang kilalang restaurant. Samantala, patuloy pa rin ang pagsusuri ng otoridad sa kabuang pinsala habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Halimbawa, ang rocket incoming, makita mo lang sa cellphone mo may warning na Hebrew. Ang warning na 20 minutes Ang Sirina, territory ng Israel, sa Haifa, sa Jerusalem, sa Tel Aviv, swerte lang sa Home for the Ages, may bomb shelter. Si Bombo Becca Tabares. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station mga kabombo. Halimbawa, dyan ho sa may bahagi ng Visayas, sa mga kababayan po natin dyan, sa bahagi po ng Iloilo Province, pwede po ninyong subaybayan at tutukan ng ating Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Sa mga taga-riyan po sa may Negros Occidental at mga karatig na probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa Cebu Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Maging ang Star FM Rojas at Bombo Radio Rojas, yan po sa may Rojas area. Habang sa mga kababayan po natin mga Kiano, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo at para ho sa mga Waray, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for the Nation.
Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!